A day in my life as a graduating student. Hi, ako si Bryle. Noon, wala akong pangarap. Ngayon na lang nung gagraduate na. Hindi ako tamad. Hindi rin ganong kasipag. Yung sakto lang. Kaya tara, samahan niyo akong lakbayin ang lesson plan ng aking buhay. 4:30 pa lang na madaling araw, gising na ako. Magsasabog tanim kasi kami ngayon. Kaya ayun, before tayo pumasok, pumunta muna tayo ng bukid. Nasa biyahe na pala kami niyan. Hintay lang namin magkaliwanag tsaka kami umalis. Maya maya, nakarating na rin kami sa bukid. Tingnan nyo, ang sarap talaga mamuhay sa probinsya. Kasama ko nga pala dyan yung tatay ko. Ayan o, isa nga pala sila sa inspirasyon ko para graduate sa college. At kinuha ko na nga rin yung sako na dadalhin ko doon sa gitna ng bukid. Yung sa amin kasi bandang gitna, kaya kailangan naming mauna kasi kapag naunahan kami, wala nang dadaanan yung traktor na magbubungkal ng lupa sa amin. Sana gets nyo yung explanation ko. Comment nyo nga sa baba. Masaya nga pala ako dyan kasi kahit pasikat na yung araw, makulimlim naman. May ikukwento pala ako sa inyo. Lumaki talaga ako sa farm. Kinulong ako ng tatay ko. Ala, parang iba yun ah. Kasama din pala namin yung twin brother ko dyan. Maputi pa yung ibon dyan oh, malayang lumilipad. Hindi tulad mo nakakulong pa rin sa nakaraan. Patuloy na inaalala yung taong may iba na palang inaalala. Biro lang, baka i-block nyo ako. Ayan, pagod na ako. Pauwi na rin kami. Oops, ang bilis ko talaga maligo. Alis na rin pala kami niyan. Pupuntahan ko na yung Ferrari namin. Papasok na rin ako dun sa school na pag-aaralan namin. Pasok kasi ako sa TESDA for Electrical Installation and Maintenance. Lalo ko bigla yung sinabi ng batchmate ko nung nabanggit ko sa kanya magte-TESDA kami. Buti pa daw kami nakafocus na sa career pero siya hindi pa niya alam. Sabi ko naman sa kanya wag kang ma-peer pressure. We have our own pace in life. Hindi importante kung gaano kabilis o kabagal. Ang mahalaga may progreso sa bawat araw. Malaki man yan o maliit. Tapos na pala ako mag-lunch sa mga oras na yan. Kausap ko yung mama ko dyan. Siyempre bida-bida ako kaya sinasabi ko na kaagad kung ano yung mga nangyari sa unang umaga namin. Kinikwento ko pala kung paano ko nabasag yung hiniram kong tumbler sa kanya. Favorite pa naman niya yun. Nilabas ko yung notebook ko dyan. Tsaka binasa ko lahat ng mga sinulat ko. Siyempre, kunwari masipag magsulat kahit ngayon lang naman yan. Pagbalik namin ng hapon, aktual na kaagad sa mga wire. Nakikita mo yung ginagawa ko. Ganyan mangyayari sa susubok mga agaw ng bebe ko. Bida-bida ako. Kinuha ko kaagad yung multitester at sinubukan ko. Pagkatapos nga ng klase namin at napakalakas na ulan, dumiretso ako ng tindahan para bumili ng merienda na iuwi namin sa bahay. Ayan nga pala yung napili ko. Sana all pinipili. Paniguradong sasaya na naman ang aking tiyan. Bumalik na nga rin ako sa Ferrari ko. Hindi tulad mo, hindi binabalikan. Buti nga. Sige na, bye bye na. See you.